para tayong may presidenteng tae. Oh, yun talaga mga kababayan ang nasabi ni Dr. Lauren Badoy dito kay Bongbong Marcos. Dahil weak, masyadong weak daw mga kababayan itong si Bangag eh. Dahil vloggers lang ang kaya mga kababayan at mga kritiko nila. Abay, akalain nyo. Sasampahan daw ng kaso mga kababayan ni Bangag. Kahit hindi naman siya pwedeng magsampa ng kaso mga kababayan dahil nakaupo pa siyang presidente. Pinamobilize niya ang kanyang mga tauhan mga kababayan at mga galamay para masampahan ng kaso sina ka Eric at si Jason sa mga kababayan. Dahil daw sa pagkakalat na mayroon siya sakit. Tungkol doon sa kanyang nabutas daw na puwet, bituka mga kababayan. Sasampahan ng kaso si ka Eric at si Jason sa. Kaya napatanong na lang si Dr. Lauren Badoy na anong klaseng presidente ito? Daig pa natin ang may presidenteng tae. Panoorin niyo po. He's so weak. No, he's so weak. He's the weakest thing ever. Weakest thing ever. No? Kumbaga parang tayong may tae na pangulo. Parang ganon. Walang kwenta. Parang may tae ng ulo. Ay nako. Oo nga no. Daig pa ang tae mga kababayan. Diyos ko Lord. Napakawalang kwenta. Pinakawalang kwenta ito. No? Mabuti ba siguro ang tae mga kababayan dahil hindi nakakakos ng harm? Huwag mo lang apakan. Dahil disgrasya talaga ang paa mo niyan. Itong si BBM actively naninira mga kababayan ng wala, sinisira lahat mga kababayan ang katiwasayan. Hindi nga siguro pangulo kundi panggulo. Wala natin na. Yan ang tingin natin dahil sa panahon niya lumala ang kurakutan mga kababayan. Lagpak ang ating ekonomiya. Lahat na nagkakandaletse-letse na. Talagang wala ka talagang panalo tapos gusto nila tahimik tayo. Ang nakakabahagi Mga vloggers lang ang kaya. dito, Ma'am Lorraine, mga kababayan, ito pong inilabas na confirmation ng NBI na mayroon po silang itinatag o binuo na special unit, yung cyber Ayun, nagbuo ng task force mga kababayan para lamang sa mga vloggers. Tapos hindi kayo nagbuo ng task force laban sa mga kurakot. crime surveillance unit. Ito pong Sinabi nila yon? Sinabi nila yon? Nasa press release nila, ma'am eh. Bubuo ng So yung task cybercrime force. surveillance unit po, ang ibig sabihin nito, minamanmanan nila. Ayun, tinitiktikan. Baka kasali na tayo dyan mga kababayan. Monitor nila ang lahat ng mga critical commentaries, mga social media personalities, programs like us. Itong Bigwas ng Agila. Si ka Eric talaga nung paborito nilang mga kababayan, no? Bigwasin. Kaya bumibigwas din mga kababayan. Go ka Eric, go. By the way mga kababayan, puntahan nyo yung channel ha. Bigwas ang Agila, i-subscribe din nyo doon yung mga panoorin mga kababayan. Ang full video ni ka Eric at Dr. Badoy. Yung channel ni Ka Eric at ang iba pang mga social media commentators kagaya ni Ma'am Lorraine at ang kung sino pa ang masigasig na nagpupuna at nagbibigay ng critical opinions. Ito pong tinatarget. Sila pa ang Delikado nagugurgor. po ito, no? Ang pag-amin na ito ng NBI na minamanmanan nila. Wala na, no? Parang na ito mga kababayan, no? Ito na sinasabi nilang patay na ang demokrasya, freedom of speech. Napahayag ang mga post ng taong bayan. Noong panahon ni Tatay Digong mga kababayan, ni minsan walang pinagbantaan na kasuhan niya. Kahit pa kung ano-ano na lang paninira nila. Very, very clear na yan po ay isang pananakot. And that is a policy of Marcos kasi tinotolerate niya ang kagaguhan na ito ng NBI na gumamit ng ala martial law na uri ng pamamalakad na isurvey Si rin si yung Sir Jack ba kababayan? Sinampinas NBI. mo, manmanan mo ang mga post, mga channels, at mga pinagsasabi at mga inilalabas. Hindi lang yan, pinapareport pa nila. Kagaya ng video natin, wala na. Gurgur Opinion mga ng taong kababayan. bayan. Gurgurations. Yan exactly ang ginamit noon ni Marcos Sr. para supilin. At Ang kaibahan mga kababayan ni Marcos Sr. noon ang mga ang kanilang ginugurgur. Mga mainstream media ngayon mga kababayan, bumangag ang mainstream. Ang social media ang ginugurgur. lupigin ang buong bayan, pati ang Lupigin free ang buong press, ang bayan. media, pinasarado, ang Congress, lahat. SMNI, At no? itong ginagawa ng NBI, katarantaduhan po ito na magbuo ka ng surveillance Diyos ko, Lord.
Doon na lang sa mga kriminal, NBI, at saka yung mga mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Dahil ayaw mo na kinikriticize ang presidente, ayaw mo na nagtatanong ang taong bayan, ayaw ninyo na tumutuliksa sa korupsyon at pandarambong. Ang dali lang naman nila sabihin, mga kababayan, no, that's not true. Oh, that's not true. Tapos, Sa kaba ng bayan ang mamamayan, gusto nyo tahimik at lunukin ng mamamayan, kung ano Ang lang ang ipa-feed nila. katarantaduhan at pagiging balasubas at magnanakaw ng Kahit na obvious na. gobyerno. The message sent out right now against me and Jason Sa are no longer about us. Hindi nito tungkol sa amin. Yeah. I agree to the point ni Ma'am Lorena, ito ay signal, ominous sign, masamang Omen, signal ito bad omen. na may susunod pa silang gagawing hakbang. Given the admission being provided by the NBI sa kanilang media release that there is or there are ongoing operations na ginagawa itong cyber Pananakot. Buti na, nawala na yung yun ang nawala yung si Santiago, mga kababayang dating NBI. Grabe yun ding manakot sa sa mga vloggers. unit for surveillance nila. Ngayon, ang pumalit, lalo na. Lalo pang udas, mga kababayan, sa pananakot sa mga vloggers. Mga walang pinagkaiba ito sa nakikinig ka sa phone conversation, wiretapping, which are illegal, only under circumstances granted by court in special cases related to terrorism. Pwede yon. Pero hindi naman tayo mga terorista, taong bayan ito. Pagmamanman, may stake out, minamanmanan ang bahay mo, at sinusundan. Yan si Jason sa mga kababayan, kawawa yan. Natatandaan nyo yung dati? Diba kinalkal ang yung lumang-lumang kaso, mga kababayan, na hindi pa nga siya ang talagang direktang involved. Nadamay lang ang pangalan niya. Habang nasa airport, pinakulong si Jason Sa. Anong nangyari? Dismissed. Exactly the message that this kind of bankrupt and inutile leadership of NBI ay ginagamit nila ngayon. Akala nila panahon ng martial law. Natatakutin at iharas nila ang silent martial law. Mas malala pa ito, mga kababayan, dahil wala pang martial law. Paano ka lang mag-martial law na, mga kababayan? Talagang, wala na. Sinadilima, wala lang. Yung pasigaw-sigaw dati na patay ng demokrasya, wala. Nagtatalon, mga kababayan. Sina Maria Ressa, wala kayong naririnig ng reklamo, no? Kaya po, ma'am, maganda na binuksan natin ito sapagkat ano ang mag-prevent sa NBI na magkaroon din ng paniniktik ng pagmamanman sa legitimate na mga Dapat itiktik ninyo, mga kababayan, yung mukhang tiktik din, no? Yung mga niwi, mga kababayan. platforms. Even ang media, dapat alam nila ito na inaamin ng NBI na nagmamanman sila. And Wala sila dahil mga Pro Duterte ang minamanmanan. these are very important details that indeed nanumbalik na selectively ang instruments and apparatus of martial law. Hindi, at saka, noong pa naman yan, Eric, di ba, na-detain nga tayo Yung Opo. SMNI nga, pinag-initan, di ba? Yung operations, wala namang ginagawa ang SMNI. Wala na, Ang kawawa ang SMNI, mga kababayan, dahil, mayroon silang prangkisa, na valid. Hindi naman sila nagpaparenew. Pero, ginurgor sila, mga kababayan. Ay, marami naman kahit yung Quadcom na yan, di ba? Talagang noon pa naman tayong pinag-iinitan dyan, di ba? May mga warrants of arrest pa, citing in contempt, etc., etc. In other words, the whole instrument... Nag-hunger strike pa si Ka-Eric noon, mga kababayan. Tapos, pinagtawanan nila dahil mayroon daw Coca-Cola. Ano paki nyo? Diabetic si Ka-Eric malay mo, magka-hypo, mga kababayan. Qualities of government are being used to harass and threaten into silence the Philippine ordinary citizens from speaking out, 'di ba? Pero ngayon parang nag-zero in sila sa health ni Bongbong Marcos. Mahalaga 'yun. Mahalaga ang kalusugan niya na dapat alam ng Pilipino. At saka meron kaming karapatan, number 1, Oo nga. yung free. Dapat namin malaman kung bangag talaga, mga kababayan, addict ba talaga o hindi. Dahil, ayaw natin ng addict na presidente, mga kababayan. Ordinaryong empleyado. Si Bak, kung addict, yan pa na ikaw ang magdidesisyon sa buong bansa. Freedom of expression, hindi Ano mo pwedeng tanggalin yan, no? Hindi mo pwedeng nakaano yan. Bangag. Talagang very sacred yung karapatan na yan. Pero that's zero in on the health of that president. Kundi ba naman tangat na mga ito? So nga. And lumabas ito si Bongbong Marcos, mukha ng kalansay. Diba? Wala tayong pwedeng sabihin. Hindi tayo pwedeng mag-isip.
Alam niyo ba kung anong office of the Oh, ang sabi mo no, mukhang tae, tapos mukha pang kalansay. Oh. President? Hindi yan pag-aari ni Bongbong Marcos, hindi yan pag-aari ng mga magnanakaw na ito. Pag-aari ng Pilipino yan. And the burden of country is on the shoulders of this Burden of proof. kalansay na nakikita natin, Kalansay? tinatanong namin, colostomy bag ba yan? Bawal Oh. yon? Hindi Oh. bawal yon. Dapat tinatanong yon. Oo nga, dahil mukha talagang colostomy bag, mga kababayan, di ba? May umbok ang tiyan. Sasabihin agad na, ano kayo, destabilizer kayo. At dapat he should be very forthcoming. But who's going to believe him? He's a liar. Oo nga, no? Budol. Mr. Budol nga, no? The trust and approval rating of this Negative. president is like him, like that Claire Castro. It's dog poop, no? So Dog poop. Tae ng aso. who's going to believe them? They're not forthcoming, mga liars. That's why this guy has to step down because he does not have the moral authority. He doesn't have the ascendancy. He doesn't have the brains, the heart, the soul for being a president. He doesn't have it. He does not have the respect for this office that he holds. Wala siyang appreciation. No, so that he feels that he owns it. Hindi niya pag-aari yun. Ako, napakadelikado ng taong ito talaga. No, na No, yung mga kababayan, yung parang si Raul ang nagle-lead sa bansang ito. biro mo, siya Raul. pinakamalaking mandarambong, kailangan pagtakpan siya. Diba? Mandarambong. Siya pinakamalaking sakit ngayon, nakikita natin. Bonggang. At bumabagsak ang Pilipinas, Dahil lahat sa ng kanya. indexes, Dahil sa kanya, mga kababayan, itong pagbagsak ng Pilipinas ngayon, dahil kay mga lahat ng indices Wala na bumabagsak, iba. no? Wala na iba. Ang ating ekonomiya, lahat bumabagsak na, no? Ano ba yung dollar to rate na hindi na natin lap yung currency exchange? Grabe. Is it already? It's almost 60. Basta the lowest ever. Bagsak na bagsak. Tapos minamanat pula pa nila, mga kababayan, para hindi daw aabot ng 60. Gagawin daw niya lahat-lahat. No? And the Sige. For a while, mapipigilan mo yan. Pero hindi mo mapipigilan yung pagtaas habang buhay. Pagdating ng panahon, mga kababayan, na naubos na ang kanilang pantapal dyan sa bumabagsak na exchange rate, haharurot yan ng malala, mga kababayan. Diretso yan 70. the FDI is also bagsak. Everything bagsak. No? He's really destroyed the economy of 50% ang foreign, yung 2005, foreign deposit, 50% ang bagsak, mga kababayan. Grabe, ang laki na yung 50%. Yung 1% nga lang na bagsak, iiyak ng ibang bansa. How much more is 50? this country. And you mean to say, NBI, tatahimik lang kami? Diba? So, everybody here, while in other words, the house is burning, The our house is burning. and Somebody and call what they expect 911. from us is to The just be house is quiet. burning by the What is there's an bongbong. arson there, Abangan. burning our house down. Diba? Yes, that's correct, Ma'am Lorraine. And Grabe. speaking about silence, hindi lang ito kasi ang kaso na ginagawa ng gobyerno ni Marcos, Ma'am Lorraine, nagpa-file sila ng mga kaso na inciting to sedition, sedition, cybercrime, Ang ginawa dami nila na. sa mga leaders like General Romeo Pukis. Si Pokis, So- oo nga, no? Talagang lahat ng mga kababayan na significant na people na nagkikriticize, kinakasuhan. This is already a pattern. Systematic po ito na curtailment of the freedom of expression and freedom of speech. Alam po Tapos yung si Munggaw, mga kababayan, na active na military, iko-court martial. Posible pang makulong, mga kababayan, tapos hindi mabigyan ng retirement. Grabe. namin na hindi absolute license ang freedom of speech and freedom of expression sapagkat may mga limits yan pagdating sa pag-spread ng false information, yung pambabastos at iba pa. Pero mayroon pong hangganan din kung saan mo pwede i-stretch yan. So kung nag-aalangan sila na hindi tama ang impormasyon sa pagtatanong sa kalagayang pangkalusugan ni Marcos Jr., in which, by the way, bakit mahalaga yan? Sapagkat siya ang Commander-in-Chief. Itong mga ungas na ito, mga kababayan, no? Madali lang naman, mga kababayan, ang pangbato dyan sa disinformation. Right information. Correct information ang ibangga nyo. Hindi yung, kasuhan na agad yan, kasuhan. Tapos, hindi rin nilalabas, mga kababayan, ang tamang informasyon. So, naging humihingi ang taong bayan ngayon. Ano ba talaga
ang totoong kalagayan niyang si Bangag, bakit nagkaging parang sabi ni Badoy, parang kalansay na daw. ng lahat ng Armed Forces of the Philippines. Siya ang commander ng AFP, PNP at other armed services. Samantalang kung hindi na siya kapable pa at wala siyang physical and mental capacity to go on into functioning as a president, delikado po ang buong bansa, ang buong gobyerno pagka ganun. Kaya tinatawag yan na the president's health and the transparent and real information pertaining to it ay matter of national security and national interest, sapagkat hindi pwede po na ang papalit o halili ni Marcos kapag siya ay nagkasakit o hindi na capacitated to go on functioning as a president, ang mga cabinet secretaries niya, no, it cannot. Lisa Araneta, hindi rin pwede, asawa niya, no. Siya, siniswerte? Ngayon, sige, mag-asa siyang presidente. Pero kung if ever mangyari kay Bangag, hindi siya qualified, mga kababayan. Mayroon tayong vice president na hindi palaka, hindi kagaya ni Lisa. Si Ralph Recto, hindi rin pwede. Hindi. Ang only allowed Vice by President. law to do the constitutional succession in substitute to the president when he dies, when he is impeached and removed from power through impeachment, when he resigns, or when he is rendered incapacitated, temporary man or permanent, the succession will take place by having the vice president assume office. Hindi po ito usaping para kay Sara Duterte. This is a national context of a national interest, sapagkat paano po kung hindi na siya functional at hindi na siya ang nagpapatakbo ng gobyerno at hindi Ngayon nga, mga kababayan, maraming ang nagtatanong, siya pa ba? Siya pa ba ang nagpapatakbo? Talaga? halal ng taong bayan ang mga kabinet niya. That is the reason na napakahalaga po ang transparent and honest, objective, real information on the President's health. Pero ang ginawa ng NBI, tinatakot kami. Tinatakot ang taong bayan, sinusupil nila. So something is wrong. Order ba ito ni Marcos? Sino pa ba? Sino ang kanilang commander-in-chief, mga kababayan? Order ba ito ng DOJ? Mga kababayan ng Marcos! Department of Justice? Kuryente na yan. Na siyang may supervision sa NBI, na i-surveillance, manmanan, i-monitor, at gumawa ng hakbang para magkaroon ng sistematikong panunupil sa pagpapahayag ng mamamayan, Ma'am Lorraine. Yeah, Eric, no. Kasi ang pattern sa buhay ni Bongbong Marcos is he Ang doesn't pattern know sa buhay how ni to Bongbong be Bangag. responsible for the consequences of his actions, di ba? And we have seen it now. I mean, all his life, nakita natin yan, pinagtatakpan siya, kaya siya naging, nakaangat siya, di ba? Naging senator, naging governor, naging congressman, etc. Kasi marami nagtatakip sa kanya, addict pala. Sobra palang lulong sa droga ito, tsaka Lulong. non-performer pala, pero binigay sa kanya yung nagnanakaw ng mga credit. Easy talaga, mga kababayan, ang ni Bongbong. At, di ba, wala naman siyang significant talaga na nagawa sa Senado, mga kababayan. Ang kanyang ginawa ng budo lang. And then, ayun, umangat naging presidente, ungas. 'Di ba, credit grabber, 'di ba? So now we see that the NBI and this entire government, that pattern has continued. That's why I'm happy for Senator Amy Marcos. No, I'm happy for her because she broke that pattern, no. Ang may kapamilya kang drug addict, lahat kayo apektado. Lahat kayo Pati anak niya, dinadamay daw, mga kababayan, inaalok. lahat kayo pagka Wala talaga, no? Pinatay ang isyu, mga kababayan, no? Wala bang, silbi o bearing yung mga testimony ni Amy, mga kababayan, sa pagiging addict ni Marcos? Presidente, ang bansa na ang nakasalalay dito, mga kababayan. Tapos, wala pa rin. Parang wala lang, mga kababayan, sa kanila. What kind of people are you? Na parang papayag na lang, mga kababayan, sa kaadikan. tatakpan nyo yan, kasama kayo sa sakit, codependent kayo. Pero once you break away and you say, I'm not going to play this game anymore, I don't wanna play this game anymore. Diba? So,
Of course, no? Of course. It's Attorney Magno, he's the head of the NBI, but of course, it's under his watch. It's Bongbong Marcos, 'di ba? Siya yan. Unless meron siyang sabihin. Did you ever experience him intervening and saying stop pagdating sa pag-aapi ng Pilipino? Ang walang yang yan. Hindi nga siya nga yung ano 'di ba? Patago-tago siya sa palda ng asawa niya. Pero wala pa siyang ginagawa, 'di ba? Tapos bigla nagpapatay mali siya. Imagine he doesn't have any fault daw even though he signed that budget. Diba? Imagine, can you see that kind of thinking? Diba? Wala siyang alam, hindi niya alam yun. Pero nag-sign siya, sinabi nung Claire Castro na yun, diba? Diyos ko, diba? So, At ang malala, Mama, hindi na siya nag-sign. Siya din na nagpa-release ng more than 4,000 flood control projects na pinapunduhan niya. Oh, see? pero hindi niya kasalanan. Oh, Diba? wala sila kasalanan Kita mo yung daw. pattern ng loser na ito, napaka-loser Loser. ng addict na ito. Hindi siya marunong umako ng kahit na ano. Biro mo na ano niya na hawak niya yung buong bansa, yung buong gobyerno, na nakita na yung video, yung chupa-chupaero na video niya, na tumayo siya. Gusto ni Rapi Tulfo na ipaano daw mga kababayan, pa-erase. Pagkatapos may Dahil, hindi naman chupa-chupais si Marcoses. bong pa siya, 'di ba? Nagdodroga pa. And yet, tahimik ang AFP. Tahimik ang NBI, Tahimik. Tapos, sinabi na ni VP Inday mga kababayan, alam na daw ng AFP. Alam ng AFP yung pangingidnap issue ni Lisa Araneta mga kababayan. So bakit tahimik lang din kayo, AFP? Kayo itong AFP mga kababayan napakalaki ng kasalanan sa bansang ito na dahil tahimik lang siya mga kababayan sa mga isyong nakakaapekto sa buhay ng Pilipino gaya ng mga mandarambong na ito mga kababayan, pinagagawa ng mga mandarambong. Bonggang bongbong. ang PNP, tahimik silang lahat, 'di ba? So yung pattern ng buhay ni Bongbong Marcos na may nagtatakip sa kanya Yeah. Tama. on a grander scale, on Grander a scale, national level. But that's why we're mahalaga for people like us that you do not fall into that spell of Bongbong Marcos and you say no, I'm Spell of the not bangag. codependent, I'm not part of any of that dysfunctionality of that dysfunctional president. Okay, ang paki dyan, magnanakaw yan, drug addict yan. Say what you saw. So We now are not if it's a not part true, of that. you owe us a very clear explanation, a statement about that video that came out, and yet you're not coming out with that video. You're not with a statement. You're not coming out very clearly with, is this true that diverticulitis? Are you wearing a colostomy bag? Why are we not talking about the elephant in the room? May mukha ka ng talansay dyan, and we're not supposed to Mukha pang sabi mo. sabi mga kababayan presidenteng say tae. anything, and the change in weight was so drastic, no? That Correct. as a doctor, that's very alarming. Alarming. And you mean to say we don't have the right to say anything about it? Yeah, agree. Grabe. Hindi, Ma'am Juana, hindi po malisyuso na impormasyon ang valid na pagtatanong sa legitimate issue. Bahagi po yan ng public discourse. Diba nagtanong nga kayo na saan ginamit yung bilyones na travel fund ni Tambaluslos? Pinarusahan mga kababayan sila. Alam natin na alam ng NBI ito. Pero dahil sip-sip at arogante sa kapangyarihan, sip-sip kay Marcos, ginawa pa rin nila ang pangaharas. Kaya hindi na ito tungkol sa amin ni Jason Say. Tungkol ito sa sistema ng paggamit ng aparatos at instrumento ng gobyerno para pagtakpan ang kabulukan ng namumuno sa gobyerno. At ito pa, Ma'am Lorraine, ang tanong ng taong bayan sa kanila. Ang dali-dali nyo at ang porsigido nyo magmanman, surveillance, i-monitor, at paila ng kaso, ang mga critical social media commentators sa inyo laban sa gobyerno ni Marcos na nagtatanong laban sa korupsyon at mga iskandalo na kinasasangkutan ng kanyang gobyerno. And yet, tahimik ang NBI. Not a single case was filed by them against those who openly call for the recruitment to the NPA to become communist terrorist group members at namamatay ang mga kabataan sa iba't ibang paaralan. Kung totoo ang NBI na tagapagprotekta ng mamamayan at ng hustisya, bakit hindi nyo ito sinasampahan ng kaso? Ang mga nagre-recruit sa mga eskwelahan, nagrarally openly
na nananawagan ng armadong terorismo para pabagsakin ng gobyerno, and yet Openly, di ba? Openly. Openly, ma'am. Talaga. Oo. Kabataan, Kabataan Sumali, Makabayan. sa NPA, sa Kabataan Yeah. Makabayan, sa si Communist Party. Wala ni single case na na-file ang NBI laban sa kanila. Pangalawa, yung mga nagtatraffic na mga kabataan na pinapapunta sa mga kulungan at gamitin sila sa recruitment, sa pagpropaganda sa loob ng mga jail. Hindi nila inimbestigahan ito. Doon pagdala kina Vic Ladlad at iba pang mga grupo na nakasangkot sa recruitment ng kabataan. Ito pa, Ma'am Nunin, ang malala. Ang paggamit ng CPP, NPA, NDF ng gobyerno para kutukin ang pundo natin through the party list. For the last 20 years, nilalantad na ito at inaamin mismo ng gobyerno na nagaganap ang paggamit ng pundo na ito para punduhan ng NPA mula sa pundo ng gobyerno. Did NBI file any case against CPP, NPA, NDF party list using the government funds and infiltrating the government openly in the guise of party list? Nag-imbestiga ba sila? Wala, mga kababayan. So hindi totoo na para sa hustisya at para sa matuwid na layunin ang mga ginagawa ng NBI. Tama ka, Ma'am Lorraine. Bahagi ito ng desperadong pagtatakip at pagtatabon-tabon nila kay Marcos Jr. At yan din po, Ma'am, ang layunin ng peke o hindi kinikilala na valid reports ng Senate Blue Ribbon Committee o ng ICI ni Marcos. Pagtatabon at pagtatakip, Ma'am Lorraine. Yeah, kasi Eric, no, na experience ko yung KPRRD, iba talaga kapag ka ang leader ang nag-set ng direction. Napakarami nating na-accomplish nung, let's first, for example is NTF-ELCAC, talagang all over the country, real peace and progress finally, talagang landmark. And you will, of course, masipag sila DJ Nica, sila General Esperon, but you will always go back to the President. President Rodrigo Roa Duterte talaga, you really take his cues, no? And this president, ano bang sinabi niya itong Bongbong Marcos na ito? Nandito ako para magnakaw. Hindi ako nandito para magsilbi sa Pilipino. So NBI, hindi tayo nandito para magsilbi sa bayo. Huwag mo na hulihin yan. Ano ba, sayang oras natin dyan. Pagtakpan nyo ako habang nagnanakaw pa ako sa Pilipino, ito gagahasain ko na naman sila. So habul-habulin nyo yung mga nagko-call out na ginagahasa ko ang Pilipino. Patahimikin nyo sila. Kasi nandito tayong lahat para talagang wasakin ng Pilipinas, talagang nanakawan natin sila. Tapos kailangan tumagal pa ako dahil sa 2028 hindi ako bababa. Pwede ba? Yeah. So kailangan tayo, pagtakpan nyo ako habang ginagawa ko ito. So everybody follows that lead. Bakit sila, and physics, matter can't, hindi pwede mo gawing dalawang things in one time. You have to choose, will I serve, will I not serve? Because you only have enough hours in the day, you only have, your resources are limited, di ba? Lalo na oras mo, pagka ganyan ng president mo, tapos napakaliwanag ng kanyang pinaggagawa, no? Talagang winasak ang ekonomiya natin, talagang nilimas. I was gonna say nilamas. Si Lamas pa na yun, si Ronald Lamas. Nilimas ang kaban ng bayan, no? So everybody's watching like that. Is it any surprise that everybody is following his lead? Mga magnanakaw lahat, no? Everybody na pwedeng mangulimbat ngayon, like what the Vice President is saying, even neophyte congressmen have properties in Europe. Yeah. No, so lahat sila follow, no? Did NBI investigate that? Wala. Because maybe they're also busy stealing. Oh, yan Right? pa. Isa pa yan. Tama ka doon, Ma'am Lorraine. Maganda binuksan mo yan. Paano napunta kay Martin Romualdez ang property ng Philippine government sa Manhattan, New York? Yeah. That is worth of hundreds millions of dollars right now sa Pilipinas, or 100 millions of pesos, or baka billion pa. No? Napakalaking property sa New York. At bakit ito may mga pagmamay-ari sila sa Soto Grande? Yung mga ninakaw ng mga alipores ni Martin Romualdez na hanggang ngayon hindi nakakasuhan dahil sila ay kasabwat pa rin sa alyansa ni Marcos. Ang tanong namin sa inyo ni Ma'am Lorraine sa Bigwas ng Agila, nag-file ba kayo ng investigation sa kanila? Gumawa pa kayo ng kaso laban sa kanila? Ito pa, Cybercrime Surveillance Unit. Alam nyo ba na nag-ooperate daily itong tinatawag na Philippine Revolution Web Central? Anong ginagawa nyo dyan? Ito po ay plataforma ng terorismo. Hindi nyo napapa-take down. Hindi nyo kinakasuhan ang mga group. Go ahead, ma'am.
Ito pa, Eric. So, yun ha, mahalaga yun. Hindi nila ma-take down. Na-take down natin yan during PRRD's Yes. time. Ay, ito pa. Ang Pilipinas ay global epicenter of online sexual exploitation of children. Ang laking role ng NBI dyan, ng PNP. Pero ang ginagawa ninyo, yung oras ninyo at yung pera ng bayan, at yung lalo na yung oras dahil binabayaran namin kayo, sweldo namin yan eh. Yung sweldo ninyo, pera namin yan para pagandahin ninyo buhay namin at pagandahin ninyo ang Pilipinas. Pero nang ginagawa nyo, you're harassing ordinary citizens imbes na habulin ninyo at yung mga kumakain ng anak natin ng buhay. The real problems of our country na talagang malalim. Diba? Correct. Joseph. Tama ka dyan, Ma'am Lorraine. Kaya nga, Ma'am, sa recruitment alone, tuloy-tuloy ang kabataan na nare-recruit papunta sa pagiging terorista, Yeah. sa pagiging NPA, not a single instance na ang NBI ay tumulong dito. Wala tayong nakita na ganong silang hakbang tungkol dyan, Ma'am Lorraine, mga kababayan. At ito pa, mga kababayan, bago namin puntahan itong katarantaduhan ng gobyerno ni Marcos na gamitin muli ang ICC or International Criminal Court na bugos at sindikato laban sa ilang opisyal ng gobyerno ng nakaraang administrasyon. Ma'am, mayroon pong update na hindi lamang po ito ang gagawin ng NBI, kundi pati po ang mga involved na personalities na sa tingin nila ay nagpo-provide ng support, ahabulin nila at kakasuhan din. Parang takot na takot sila na magkaroon ng political opposition sa Pilipinas. Which is, by the way, Attorney Magno, abogado ka pa naman, kulukoy ka. Bahagi po ng demokrasya na may oposisyon, may kritiko. For as long as hindi kami gumagamit ng armas o nananawagang mag-armado at pabagsakin ng gobyerno o magpakalat ng karahasan, hindi mo pwedeng supilin ang pag-usbong ng political opposition sa Pilipinas. Tinatarget din sila, Ma'am Lorraine. Your take on that? Wow. Sino yung tina-target, Eric? Ilang personalities na sa tingin ng yeah. NBI ay nagpupundo din o nagbibigay suporta sa political opposition groups aligned to the Duterte political camp. Because nga all of it nga comes from Bongbong Marcos. His cues, he's saying in 2028 hindi ako bababa. Itutuloy-tuloy ko ito. Marcos yan, mga demonyo, mga Marcos. Alam na natin ngayon, Marcos Romualdez, mga demonyo yung mga yan. So, alam na natin na ang cues niya is talagang yung by 2028 dapat clear na yung the coast is clear for me to be president, no? Which means that we will have to take down Inday, we have to take down all the allies, no? Yun ang plano nila. Oh, really? You think so? You think you're going to succeed in doing that? You're just going to give a bigger stage for Inday to make her look amazing. Do it so that you're really tempting the fates, and this is her destiny. She's going to be president. Well, whatever you do, hindi niyo yan matitinag, no? You've already set the stage for her, and she has stepped up to the challenge, and so she has earned her destiny. No? Correct. You're just giving her more and more, a bigger platform, a bigger fashion rampa. Rumarampa siya sa Pilipinas. She's so presidential. Oh my God, talagang you really gave it to her. PRRD said it very clearly. Diba, nung hinuli siya, itong sutoring buwisit na yan, sinabi niya, paano pag nag-president si Inday? Diba? Yeah. Di lagot kayong lahat. Ano mangyayari sa inyo? Diba? It's gonna happen. Alam nyo, katrabaho ko si PRRD. Magician talaga siya. Talaga. So, it's gonna happen so that, I don't know, kasi nga ang aim lang talaga ng mga ito, no? Kung ano yung aim ni Marcos. Yeah. No, so patagalin ang sarili sa pwesto, magnakaw, pagtakpan itong magnanakaw na ito, tong addict na ito. At saka alam mo ganun pala, no? Parang kasi yung sumali ako kay PRRD ng gobyerno. It's my first time. I didn't want to join government at all because my father was in government. So I saw gaano kahirap. So when I worked with PRRD, I presumed that government was what I saw, na talagang honorable, etc. No, I worked with the NBI, I worked with all of them, no.
Pero pala ito the leadership of PRRD kasi nung pagpalit ng leadership, no, which to me means that our system is weak, and again the Filipino people we have to change, no? We have to change. We have to learn. Nakakalungkot, ma'am, at nakakagalit nito, Ma'am Lorraine, that the NBI right now is acting as a private oppression apparatus of Marcos. Yeah. Hindi kayo aparatos ni Marcos. Kayo po ay pagmamayari ng mamamayang Pilipino. Every bit of your salary, benefits, and resources come from the people. Hindi po yan kay Marcos. Kaya huwag kayo mag-akto na parang private armed goons kayo ni Marcos. Pag makaasta kayo, parang kayo ay mga utusan at bayaran ni Marcos kung makasipsip kayo. Nakakalungkot at nakakagalit ang ganitong uri ng antas ng pagkababa Eric, ng inabot ng NBI, Ma'am Lorraine. At saka biro mo, Erica, let's just say it doesn't prosper. No, kasi yung wala namang kaso yan eh, no. It's a harassment case, right? It's to threaten and yet the money that they're going to spend on this, the resources come from taxpayers' money para talagang niluluto ninyo kami sa sarili naming mantika. Wala kayong mga hiya, no? Talagang kasi nga nakita nila ganun yung leader nila eh, na very clear, no? Unlike PRRD kasi pag upo niya, sabi niya sa amin, at saka pa inuulit-ulit niya ito, dalawa lang hinihingi ko sa inyo. Number 1, huwag kayong magnakaw sa Pilipino. Number 2, magsilbi tayo ng maayos. So, and then it wasn't just words because we saw it with him, no? Kasi may nakita akong video ni Bing Wanson, Commissioner Bing, kaibigan ko yan, no? And then she said, lahat naman ng presidents nagnanakaw, no? But her point was, pero ito, massive ito, unusual to, talagang kakaiba ito, etc. I agree with her except for one thing, PRRD did not steal a single centavo from the Filipino people. Maybe you think I'm stupid. No, I'm not. I saw it. Pumunta kayo sa bahay niya para makita ninyo. Tignan nyo yung mga sapatos niya, may mga butas-butas pa. At saka nung magkakasama kami nun sa Malacanang, lagi ko siyang kasama. Lagi kaming kumakain sabay. Simpleng tao. No, so, unusual si PRRD, yung sinabi nga ni Secretary Bebot Bello, no? He had an unnatural detachment from material stuff. No, so he was one of a kind. So Phenomenal. Yeah, phenomenal talaga siya. Hindi po siya politiko eh, siya po ay leader talaga. Yeah. Leader, servant leader. Yun ang kategorya niya. And Ma'am Lorraine, speaking about that sa NBI, nakakalungkot at nakakatakot ang kanilang ginagawa dahil na-weaponize sila eh. They are weaponizing the law. Ginagamit nila sa instrument for oppression and tyranny. Na-weaponize din ang kanilang agency. Naalala ko si Pangulong Duterte noon. Pinarelease niya yun, yung tao na inaresto daw sa NBI o pinasurrender ng NBI dahil ginawa niyang target practice ang ulo ni Pangulong Duterte at pinost niya sa Facebook. Maliwala kay Pangulong Duterte yun. Yeah. Hayaan nyo yan. Kung ganyan ang ekspresyon niya sa kanyang pagkagalit sa akin, as long as hindi niya ginagawa in action, yan yun. So, ibig sabihin po, si Pangulong Duterte, kilala niya at nirerespeto niya na pag ikaw ay nasa public office, if you hold government office and government function, you will always be subjected to criticism and attacks. No matter some of these are unfair or excessive, you have to face that squarely and courageously, Ma'am Lorraine. You know what, Eric, no? When I was there with PRRD, katrabaho ko talaga siya directly, no? There were plenty of times when I didn't know what to do. What am I gonna do? Then all I needed to do was to look at him, no? And then I knew exactly what to do. Titignan ko lang siya, tapos alam ko na kung anong gagawin ko. Therefore, it's the same here, no? It's the same here, no? So, si PRRD, so nung time niya, si PRRD daming tinatapon sa kanya kasi biro mo kaaway niya, oligarko, drug lords, ang CIP. So massive, no? Western media was really against him, na wala kang maririnig ngayon kay Bangag, di ba? Pero and then because we worked with him, kahit kasama kami, no? Kahit kasama ako yan, si Thinking Pinoy, baboy ang hayop na yan, talagang binaboy niya kami, no? Lahat kasi naiinggit siya, hindi siya makapasok sa gobyerno, gusto niya mag-ASEC, gusto niya hindi siya tinatanggap, ayaw siya, no? So basta that kind of poison from so many people, pero hindi ko pinatulan at all. Zero. Hindi ko pinatulan kasi tinitingnan ko si Digong eh. Hindi pinapatulan. And then ang explanation is when you're in government,
kasama yun Yes. sa It kasama goes to the yung territory. pero ngayon tingnan mo ito mga kasama ni Bangag, 'di ba? May inciting to sedition, pananalalaman, at saka napaka onion skinned, 'di ba? At saka ginagamit yung kapangyarihan kasi nga kay PRRD ang pagkakaintindi namin, kapag ikaw ay nasa pwesto at pinatulan mo ang ordinaryong mamamayan, it's really a punch down. Mas makapangyarihan ka, 'di ba? Pero kapag sila ang mamamayan ay binatikos ka, it's a punch up. Wala yun, parang kaya mo yan. At saka it's part of what you signed up for, na open ka to criticisms kasi karapatan nila yon, no? Correct. And because of that, ma'am, pag-usapan natin next episode. Yeah. Itong paggamit, hindi lamang pag-weaponize sa NBI. Imagine cyber libel, no? Oo, pag-weaponize sa batas ng cyber libel law, Yeah. at kung ano-anong mga surveillance, mga pagmamanman, which are very, very patently Marcosian and a martial rule type of operation na ngayon, selectively and calculatedly nagagamit ni Marcos, lalo na sa mga selected targets aligned to the Duterte political groups na mga critics. Pag-usapan na rin natin siguro ma'am in the next episode natin, kasi we are going to wrap up sa short period na mayroon tayo ngayon sa Bigwas ng Agila. Bukas or next episode ma'am, itong tungkol sa paggamit muli ni Marcos Jr. ng ICC bilang bogus at sindikato na pakialamero at walang otoridad na manghimasok sa pangloob ng mga usapin tungkol sa proseso ng ating judicial and legal system. And now, there are soon-to-be charges with a certainty of arrest orders to come from the ICC against former DOJ Secretary of the Duterte government, Vitaliano Aguirre, Senators Bongo, Senator Bato de la Rosa, General Vic Danao, General Albayalde. And all of them are targeted simply because they were part of the Duterte administration na lumaban sa sindikato ng droga at kriminalidad. Ma'am, magandang pag-usapan yan in our next episode. But for now, kukuhanan po kita ng iyong summary points in the final portion ng episode natin na ito na tinatalakay natin sa issue na ito. So si Eric at saka si Jason ay siningle out nitong NBI ni Marcos, no? Marcos administration, kasi nagsasalita sila, no? Mahalaga ang boses nating lahat dito. Dito yung makikita kung gaano makapangyarihan ang boses ng ordinaryong mamamayan, kaya natatakot sila. So, dito wag kayong maniwala na walang pag-asa at yung wala tayong laban dahil makapangyarihan sila. Hindi totoo yon. Biro mo, the mere fact na hinahabol nila ang mga ordinaryong mamamayan, ang ibig sabihin nun ay makapangyarihan tayo, ang boses natin. At wag nating kakalimutan na dihamak na mas marami tayo kaysa sa kanila. And once we figure that out, ayaw nila yon. Takot sila sa ganon. Ayaw nila na, ay naisip natin, mas marami tayo nang malaan. So, ang strength natin, ang lakas natin ay nagkakaisa tayo. Itong Pangulo na ito, itong Bongbong Marcos na ito, hindi na niya kaya. Dapat na siyang bumaba at winawasak niya ang Pilipinas. So magkaisa tayo. Nakita ko yung numbers. -15 na ba yung kanyang trust rating? At talagang bumabagsak ng Pilipinas. Yung ibig sabihin yun, ayaw na natin siya. 'Di ba? So, pero hindi siya nakikinig. Pero mas malakas ang boses natin. So magkaisa tayo at ipaglaban natin ang Pilipinas at ipaglaban natin yung mga lumalaban para sa atin, at wag tayong tatahimik. Ang ating boses ay sagrado. Okay. Ang pananahimik sa gitna ng panunupil at ang pag-alangan at pagkatakot na panindigan ng karapatan at kalayaan ay simula ng pagbagsak ng isang demokrasya. Yes. Ang mga karapatan at kalayaan ay pinaglalaban, ipinagtatanggol at tinataguyod, hindi hinihingi at hindi ka lumuluhod para ito ibigay sa iyo. So para sa amin, may perwisyo ito. On our part, that's part of our choice. Na dapat naming harapin, kung makukulong ako at maghahanap ako ng abogado, pangpiyansa, so be it, there will be ways for that. God will make ways for those who do just and righteous things. Sa makatarungan at matuwid, tutulungan tayo ng Diyos na makapangyarihan. And marami ma'am ang magbo-volunteer, piso-piso, 2 piso. Pag magpiyansa kami ni Jason dipiyansahan natin. Maghanap tayo ng mga lawyers. Kung makukulong kami ng 1 linggo bago makahanap ng lawyers, so be it.
it's part of the choice that we have to embrace. Sabi mo nga, Ma'am Lorraine, amor fati. Embrace the fate or the destiny that you were, that you are going to be part of that kind of direction. Di, hanap tayo ng paraan. Yun lang naman ang solusyon eh. May problema, hanapan ng paraan, pero hindi natin pwedeng i-give up ang kalayaan at karapatan. Because ang kalayaan at karapatan, ipinagtatanggol, ipinaglalaban, itinataguyod. At ito ay yayakapin dapat ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat, Ma'am Lorraine.